guys! Long time no vlog. Grabe, almost 20 days din akong hindi nakapag-upload ng mga bagong content. And pasensya na kayo dahil talagang nawalan ako ng maiko-content and maiba-vlog dito sa YouTube. And sobra talagang nalulungkot ako every time na naisip ko, bakit ang tagal ko nang walang content? Kaya naisip ko na bakit hindi ko share sa inyo yung aking mga culture shock dito sa Taiwan as a Pilipina na married sa Taiwanese. So guys, if interested kayo sa aking topic for today, please stay and keep on watching guys. And kung may opinion man kayo na hindi ko na i-share, please comment na lang para ma-share natin sa ating mga kapwa Pilipino. So guys, mag-start na tayo. And first, culture shock ko dito sa Taiwan is ang kanilang pagkain. Alam naman natin guys na yung mga Pilipino or tayong mga Pilipino is mahilig talaga tayo sa mga food. And napakadaming variation ng mga food dito sa Taiwan. And yung mga food nila dito is very affordable. And talagang masarap din naman. Pero merong iilan-ilan na hindi ko rin gusto. Pero sa iba is siguro masarap. Like stinky tofu, yun guys, natikman ko na yon at hindi ko siya nagustuhan. Pero yun ay talagang kilalang kilala dito sa Taiwan. And also, yung pientang. Pientang is like bento in Japan. Yun ay parang set guys na meron ng vegetable, meat, and rice. For only 50 NT, magkakaroon na kayo or makakabili na kayo ng isang pientang guys. And yun ay talagang Taiwanese cuisine. Talagang very famous or popular dito sa Taiwan. Also, yung mga street foods, sobrang daming street foods dito sa Taiwan at sobrang daming night market. Every time na pumupunta ako sa night market guys, talagang na-amaze ako dahil ang dami nyo talagang pwedeng pagpilian at grabe, hindi nyo talaga mauubos yung isang gabi na mabili lahat ng pagkain doon sa street food. Especially doon sa Rauhe Night Market. Yun yung favorite kong night market dito sa Taiwan. Also, meron din sa Shilin. Yun, nakarating na rin ako doon. And dito sa amin, sa lugar namin, meron din, mini night market. And every Thursday lang sila nag-o-open. So, yung pagkain dito sa Taiwan, guys, is sobrang unique. And, ang ayoko lang is yung mga pagkain nila is medyo matatabang. Parang hindi nila kilala yung asin, guys. Dati nag-work ako sa hotel. Yung, namin doon, yung lunch namin doon is like buffet style, mini buffet style. And yung mga pagkain talaga is matatabang. Dito sa Taiwan, parang hindi talaga sila mahilig gumamit ng asin, guys. Kaya yung mga ulam, ganyan, is matabang. So, yon, food. Second naman is ang kanilang healthcare system. Ang healthcare system, guys, ng Taiwan is talagang compare sa Philippines is grabe. Wala talaga akong masabi. Alam nyo ba guys na if kayo ay merong health card dito sa Taiwan, every time na kayo ay magpapa-check up, ganyan, or may mga minor surgery or kung ano man, napaka-affordable lang guys ng inyong babayaran. Like me, nagpa-check up ako sa OB/GYN. Ang binayaran ko lamang guys ay 200 NT with 1 week medicine na yun guys. I-compare mo yun sa Philippines. Ako dati nagpa-check up ako sa Philippines. Every time na check up ko is 1-2. Tapos medicine mo pa. And also, yung nagpa-check up ako sa aking OB/GYN guys. Ang binayaran ko sa Trans-B is 2.5. Dito guys, is kasama na yon sa 200 NT na aking binayaran. Kaya grabe, napakagaan talaga sa mga tao. If kayo ay may sakit, tapos magpa-check up kayo, napaka-affordable lang. 100 NT lamang or 200 ang inyong babayaran with medicine na yun guys. 1 week medicine. Also, sa dentist guys, yung mga pasta, ganyan, bunot, 150 lang guys. Ako nagpa-pasta ako, 150 lang yung binayaran ko. I-compare mo sa Philippines, ang pasta sa Philippines is nakadepende pa yan sa laki ng butas na papastahan. Ang minimum na pasta sa Philippines ay 800 pesos. Dito is 150 NT na yon. Include na yon guys sa check-up and pasta. So, diba, grabe, napakaganda talaga ng healthcare system dito sa Taiwan.
Yun talaga yung sa tingin ko pinaka the best talaga and need talaga ng mga tao, especially mga OFW na nagkakasakit, 'di ba? Wala silang kasama and nagwo-work sila. Dapat meron talaga silang magandang healthcare system na mapupuntahan at hindi sila mapapagastos ng malaki. So ayan, dumako naman tayo sa pang third na culture shock ko dito sa Taiwan is yung kanilang transportation. Yan, transportation guys. Dito sa Taiwan is merong iba't ibang klase ng transportation na pwede mong gamitin. First is ang kanilang MRT, LRT. Ayan. Meron din ditong e-bike. Yan. Ang e-bike guys ay commonly here dito sa Taiwan at maraming OFW ang gumagamit ng e-bike. Meron ding U-bike. Ang U-bike guys ay nirerentahan at ito ay matatagpuan malapit sa mga train station. So, at pwede rin gumamit ng taxi. Ang taxi guys ay medyo expensive dito sa Taiwan. Pero minsan ginagamit din namin yung taxi. Especially kapag pupunta kami sa malayo tapos magta-travel. Ayan. And also, personal na motor and personal car. Meron din dito guys na bus. Ang bus nila dito ay grabe, super affordable ng bayad compare sa Philippines. Sa halagang 15 to 20 NT lamang is makakarating na kayo sa inyong pupuntahan. Also sa train din, napaka-affordable din ng train. And kung kayo ay may card, may yo-yo card, napaka-convenient dalhin. Hindi nyo na kailangan magdala ng cash or coins kapag kayo ay gagamit ng train, U-bike, ayan, pwede nyo gamitin yung inyong yo-yo card. Importante lamang na merong money sa loob. So, ayan. Ang akin namang pang-apat na culture shock dito sa Taiwan is ang weather. So, weather. So, dito sa Taiwan, kapag winter, super lamig. Ayan. Ako kasi guys, yung tipong tao na lamigin. Kaya, kahit na nasa bahay lamang ako, lagi talaga akong naka-socks, naka-jacket, especially kapag winter, grabe. Triple, 4, yan, patong yan. Kasi napakalamigin ko guys. And, hindi talaga kami lumalabas o nagta-travel kapag winter. Ayan, dahil hindi ko kayang magtagal sa labas, especially kapag mga negative 7 degrees, ayan, ay nako, hindi talaga. Isama na natin sa weather yung yung earthquake na grabe, na until now is mararamdaman mo talaga. Like yesterday, merong earthquake, mga around 4 PM. Especially last month, April 8, yon nagkaroon ng malakas na earthquake dito sa Taiwan na magnitude 7.2 na lindol. And ang lakas talaga nun guys. At na-vlog ko nga yan sa previous vlog ko. Grabe. And napakadaming aftershock ng earthquake na yun guys. Almost or 200 plus na aftershock yung naranasan dito namin sa Taiwan. Parang every hour, yan, morning, evening, makakaramdam ka talaga ng, alam mo yung gano'n. Kaya, now is parang medyo nasanay na rin ako. Yesterday nga is merong lindol guys eh. Pero mahina lang, nasa 5 magnitude lang, and napakaan lang, pero ramdam mo talaga. And ako, wala na akong, pakiramdam, dead man na lang. Parang nasanay na din ako guys sa aftershock. Pero, wag naman sanang lumakas pa. Sana ganun na lang, mahina na lang. Pero sabi ng husband ko, is normal lang daw yung earthquake dito sa Taiwan. Madalas talaga yung earthquake dito sa Taiwan. Pero mahina lang. Hindi yung katulad nung last month, yung April 8 na sobrang lakas, na 7.2 magnitude. Hindi. Normal, pero mahina lang daw talaga yung yung earthquake dito na madalas sa Taiwan. So, ayan. So, una is food, healthcare system, transportation, weather, at yung earthquake. Ayan, yan yung
culture shock ko talaga dito sa Taiwan. So, ang panglimang culture shock ko dito guys sa Taiwan ay trabaho at salary. Dito sa Taiwan guys, mako-compare ko sa Philippines, grabe, sobrang laki ng difference guys. At alam nyo ba na kapag kayo ay nag-apply dito ng mga normal job lang guys hindi na sila humihingi ng napakaraming requirements compare sa Philippines. And hindi rin sila tumitingin sa edad or age ng tao. If kayo ay kaya nyo, madali kayong matatanggap. Like me guys, natanggap agad ako sa hotel na pinagtrabahuan ko. Before kasi nagtrabaho sa hotel. And grabe, wala silang masyadong hiningi sa aking documents or requirements. Unlike sa Philippines, napakadaming ID, napakadaming papers na hinihingi. Dito sa Taiwan guys is hindi. Hihingi lang sila ng inyong ARC and ang inyong health card. Also, yung ATM, kasi kailangan yun kapag salary. So, ang salary dito sa Taiwan guys is alam mo yun, malaki na para sa akin compare sa Philippines. Sa Philippines guys, before sa restaurant, sumasahod ako ng 18,000 a month. Dito sa Taiwan, nung nagtrabaho ako sa hotel, halos sumahod ako ng 50 to 60,000 a month. Diba? Ang laki ng difference. And talagang dito sa Taiwan, napaka babait na mga tao, napaka-friendly, and talagang hindi sila tulad ng mga ibang tao sa Philippines na napaka marites, ganon. Hindi sila agad-agad nagde-judge sa inyo. Napaka-friendly nila and accommodating. Talagang pag tiningnan nyo sila, nakasmile sila. At talagang hindi nila kayo i-judge. Yun lang yung na-notice ko dito sa Taiwan guys. Especially yung mga matatanda dito sa Taiwan. Napaka-friendly nila at talagang sinasabi nila kung ano yung nasa isip nila. Yon. Natutuwa ako sa mga matatanda dito sa Taiwan guys. So ayan yung aking 5 major culture shock dito sa Taiwan. Yung kanilang food, transportation, healthcare system, weather, earthquake, and yung kanilang work and salary. Napakalaking bagay ng salary dito sa Taiwan at napakalaki na para sa akin. Kaya ang dami talagang mga Pilipino na gustong magtrabaho dito sa Taiwan as factory worker, domestic helper, caretaker. Kasi yung sahod nila is talagang nakakabuhay talaga ng pamilya. Compare mo sa Philippines na yung isang buwan mo is kulang pa budgets para sa pamilya, sa pagkain at sa mga bills na dapat bayaran. So ayan guys. So ayan lang yung aking opinion, and yan ay based sa aking experience guys dito sa pagtira sa almost 2 to 3 years na yata ako dito nakatira sa Taiwan guys. And marami pa akong culture shock na i-share sa inyo sa aking next vlog. Kasi ayoko ng sobrang tagal ng aking video ngayon. Gusto ko lang mag-warm up kasi matagal din talaga tayo nakapagpahinga. 20 days din tayong hindi nag-upload. And yun lang, tinamad lang siguro ako dahil wala akong maisip na i-content sa inyo. But now, nag-start ulit ako, kaya siguro sana magtuloy-tuloy na. And if nag-enjoy kayo sa aking vlog for today, please don't hesitate to comment. I-share nyo na rin yung inyong mga culture shock dito sa Taiwan guys. Alam ko napakarami yung pwedeng i-share dahil yun lang, yung mga na-i-share ko ay 5 lang pero napakadami pa talaga. So, sa susunod na yun guys, and gusto ko lang mag-thank you sa mga subscriber ko at sa mga taong tuloy-tuloy na nagsusupport sa aking channel. And yun lang guys, thank you for watching.